Hi guys! Good morning! Thank you for watching English Carabao. Ayun! So ito nga at bagong haircut ako at nagmukha na naman akong gago. Ayun, so ito ay yung parang second part nga nung question and answer natin sa mga kababayan kong Pilipino na gusto magtanong tungkol sa Dubai. So, yung first part, hindi ganun kadami yung views. Iwan ko, baka mga best friend ko lang yatang nanood nun. But then, tuloy pa rin. Unang-una pala ito, I have a new haircut. And, ayun, kasi actually dapat plan ako pa last week magpagupit. But because of yung Toyota party nga sa Toyota, kailangan kong medyo mahabang buhok. Wala lang. Ayun, so sa lahat na nanood na, thank you so much. At, yun lang. Okay, tuloy natin yung mga tanong. Ang unang tanong dito ay, totoo po ba na mura lang ang mga pabango sa Victoria's Secret dyan sa Dubai? Well, ang sagot po secret. Kasi baka magalit sa akin si Victoria pag in-inform ko kayo kung mura nga ba talaga ang pabango nila or not. So, kay Victoria nyo na lang po itanong kung mura po ba ang mga pabango sa Victoria's Secret. Secret po yun. Okay, yung sunod na tanong naman kailangan po ba i-college graduate para makahanap ng trabaho dyan sa Dubai? Walang sagot po hindi. Siyempre, depende sa trabaho ina-apply nyo. Kung kunyari pang opisina yan, pang finance and accounting, pang engineer, siyempre, kailangan college graduate ka. But then, for example, ina-apply mo yung sales lady ka, o di kay waiter ka, o di kay receptionist ka, na minsan hindi naman nagre-require talaga ng college graduate. Pwede. And, actually, madali nga maghanap dito ngayon yung mga ganong klaseng trabaho lang compared sa mga nag-o-office. Kasi nga, of course, ramdam pa rin talaga ng Dubai yung bagsakan na ekonomiya. Although hindi medyo umaangat na ng konti. Pero hindi man pa rin yung mga waiter, yung mga office staff, or should I say, yung mga nasa F&B section, talagang mabenta pa rin yung mga Pilipino. Okay, yung sunod na tanong kung kailangan pa ba talaga ng transcript of record pag pupunta ng Dubai. Okay, transcript record kasi is college papers yun. Pag nakagraduate ka ng college, of course, meron kang transcript of record. But then, for example, hindi ka sure kung anong trabaho ang kukunin mo sa Dubai. It's either office work ba yun, or related yun sa course mo, or malay mo kahit ano na lang pwede. Well, I suggest na dalhin mo pa rin yung transcript of record mo na may red ribbon. But then, for example, yung target mong position is gusto mo mag-waiter dito, gusto mo magtrabaho sa hotel, hindi naman actually nire-require yun. As long as hindi siya requirement for, alam mo yun, yung trabaho na hindi kailangan ng proficiency mo sa ganitong field, hindi naman kailangan yun. Siguro mas dali mo na lang yung passport mo, yung CV mo updated with yung mga sales experiences mo o di kay hotels or restaurants or bars, mga ganon. Kung anong related papers na meron ka makatulong doon sa application mo sa posisyon na gusto mong applyan, the better. So, kung waiter ka, dami sa amin dito college graduate na pumunta as visit visa, wala. Hindi naman nila kinailangan yung transcript of record. Ayun, so may follow-up question dito kung ano daw yung null card. Actually, nakita niyo ako doon sa isang vlog ko na OFW Pinoy vlog. Yung null card po ito. Ito po yung ginagamit sa mga RTA transport na nandito sa Dubai. For example, may sa train, ito yung kailangan mo. Itatap mo kasi ito. Tsaka sa mga bus. So, hindi pera ang pambayad sa pagsakay sa mga train tsaka sa bus at saka yung sa mga bangka nila. Kasi meron ding bangka dito So, ito lang itatap mo. But then sa taxi, hindi ito tinatanggap. Cash pa rin yung ibabayad mo. So, ito ba yung null card? Ano kapag binili ito nasa 20 dirhams, may laman na. Tapos, ayun, pwede mo na lang siyang i-reload. Pwede ka na lang mag-reload na mag-reload. So, yun. So, pag gusto mong makatipid, at wala ka na lang namang sasakyan, kailangan mo ng null card. Okay, next question ay may kinalaman sa mga shades. Yun. So, ang tanong kasi,
gaano po ba ka-importante yung mga shades sa Dubai? Well, unang-una guys, syempre dito kasi, alam naman natin na desierto dito. So, or most of the time, summer yung season. Kaya kailangan nyo ng shades. Of course, sun protection sa mata. Yan, para hindi sumakit yung mata nyo sa sobrang taas ng araw. Tsaka sobrang init. Pero, yung isang dahilan din kaya importante ang shades is because minsan nagkaka-sunstorm. So, pag may sunstorm, mapupuwing ka pag wala kang takip sa mata. So, kailangan mo ng salamin. Importante to. Tapos, mura lang dito yung salamin. Kahit branded. Hindi, ewan ko siguro kung nandito sa Dubai, mura lang siya kasi nasa 500 dirhams hanggang 700. Let's say, pinakamura is 300. Pero mag-i-enjoy ka sa kakabili ng mga shades dito. Like ako nangongolekta lang ako. Next question ay... Saan na yun? Ayun, kung let's say, employment visa, mas okay po ba na free accommodation or hindi? Well, depende yon sa offer, syempre. Kung free accommodation ka, usually mababa kasi talaga yung sahod mo. Kasi nga, iaawas na yun sa sweldo nyo. Usually, pag sinabing free accommodation, sometimes it also comes with free transportation. So, yung matatanggap mo na lang na sahod is medyo mas mababa. Pero kasi paglabas ka, idadagdag yun sa salary mo. So, let's say, kung may kamag-anak ka rin lang dito na medyo malapit dun sa pagtatrabahuan mo, might as well live out ka na lang. At least, you were together with your family members or you are with your friends. But then, kung wala, let's say, first time mo, wala kang connection dito and all, wala kang kakilala, pabor na yun na you have free accommodation and free transportation. Sunod na tanong ay kung ilang taon na daw ang kontrata dito sa Dubai. Well, dati kasi 3 years. So ngayon naging 2 years na lang. Yun yung bagong pinatupad nila. So ako, fortunately, pasok pa ako sa 3 years. So matagal-tagal pa ako nandito. Right now, normally it should be 2 years. Pero depende pa rin yun sa kontrata mo nga dun sa employer mo. Kasi nga may iba 6 months, 1 year. May mga ganun pa rin. Pero the longest na pwedeng magkaroon ka is 2 years. So, depende sa company. Sometimes, kung gusto nila yung services mo, yung trabaho mo, renewable naman yun. So, like in our case, nare-renew siya. Oo. So, yun lang yun. Okay, next na tanong ay kung mura lang ba ang gadget dito sa Dubai. Well, in the first place kasi, walang tax dito. At maraming sale. Ibig sabihin, may mga season na nagsisale sila like DSF, yun silang Dubai sales, ganyan, at kung ano-ano pa. So, like, on my case, ito yung tab na nabili ko. Dito, although I don't know kasi kung how much yung price nito sa Pilipinas, but dito kasi, nasa 27 dirhams lang to. Nasa around 30,000 pesos. So, hindi ko kasi ma-compare kasi hindi ako nakapag-research earlier na bigla ako sa tanong na to. Pero I guess, mura na yata to. Kasi this one, it comes with a free phone plus 200 dirhams na voucher. So, medyo magandang deal na siya. Pero ayun, Filipinos here in Dubai prefer na antayin yung mga sale nga bago sila bumili ng mga appliances or gadgets kasi talagang medyo bagsak presyo talaga siya. So, it's really a nice time to buy gadgets. Yun, kaya siya mas mura. Actually, maraming Pilipino dito na maraming gadget kasi nga medyo mas mura. Well, I guess, yun na lang muna yata guys kasi may mga ibang tanong na naman na walang kwenta eh. Hindi na kailangan sagutin. Tama ba namang tanongin ano itong pinakamurang ticket papuntang Dubai? Hindi ko alam. Pero I'll try to find matulungan kayo with that question. Pero para sa akin, siguro ang pinakamurang ticket is yung pag maghanap ka ng airline, nalilipad mo lang Pilipinas, diretsong Dubai na bukas ang bintana. For sure, mura yun. Diba? Siguro doon mo nang may insurance ka.